siya, Dok. Kailangan niya ng atensyon. At sino naman ang magbayad ng bill niyan? May ID ba? May pamilya? Huwag na tayo maglukuhan dito, Ana. Wala. Mauubos na ang oras din sa kanya. May mga pasyente tayo na naghihintay na may kakayahang magbayad. Mga VIP, may insurance. Sila ang dapat natin unahin. Pero, Dok, nasaktan siya. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang. Ana, bago ka rito. Hindi mo pa alam ang hirap. Ilang beses na tayo nag-aaksaya ng gamot at supplies para sa mga ganyan. Sa huli, hindi rin nakakabayad. Tao rin po siya, Dok. May karapatan sa tulong medikal. Hindi natin pwedeng sukatin ang halaga ng buhay nila sa perang hawak nila. Huwag mo ako sisihin! Ginagawa mo lang ang trabaho ko! Pinoprotektahan ko ang ospital at pinoprotektahan ko rin ang sarili ko! Sa pagiging protektado mo, nakakalimutan mo na ang tunay na kahulugan ng pagiging doktor. Nakakalimutan mo na ang tumulong sa kapwa. Aasikasuhin kang pasyente. Kung ayaw mo tumulong, huwag kang manggulo. Kumusta yung pasyente mo, yung aksidente? Okay na po, Dok. Stable na. May pamilya ba siyang dumadalaw? Wala po, pero may social workers na tumutulong sa kanya. Ah, Ay, nga pala, Dok. May magandang balita. May isang charity organization na handang tumulong sa kanya para sa gastusin niya dito sa ospital. talaga? Oo, hindi na tayo problema sa bill niya. Nurse Anna, pwede po tayo mag-usap? Ano po yun? Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Para saan po? Sa kapal, sa mga masasakit na salita na sinabi ko sa'yo. Pinakita mo sa akin na mas mahalaga ang pagtulong sa kapwa kaysa sa pera. Okay lang po yun. Ang importante, natuto tayo. Oo, sikapin kong maging mabuting doktor at maging mabuting tao.